Okay, good evening po mga kapatid. Welcome po sa ating pag-aaral ngayong gabi. So tayo po ay dumako sa maikling devotion. Tayo po ay manalangin. Dakilan namin Diyos, salamat po sa gabing ito na kami ay muli pong naririto para po muli ay mag-aral at makita namin ng maliwanag, Panginoon, ang patungkol po sa inyo. At sa pag-aaral po namin, patuloy po na ikaw ang siyang makita po namin at maranasan namin. Yan din po sa amin pong maikling devotion sa gabing ito. Ikaw ang siyang patuloy po na magpala po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, at sa namin pinagkakatiwala ang mga oras po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ang ating pong teksto ngayong gabi para po sa ating maikling devotion ay sa Genesis chapter 1 verse 1. So, basahin po natin. Sabi niya dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, merong nagpapatuloy na debate para sa mga Darwinian and gayon din naman yung existent ng Diyos. So, si Moses, ito ay pinaumpisan niya sa aklat ng Genesis. Ang sabi niya dyan, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, ang banal na kasulatan ay patuloy na nag-a-affirm, nagpapatunay that everything is created from nothing. Or in salita pong Latin, that ex nihilo, which means everything is created from nothing. And for us, in the creed, doon po sa Apostles' Creed, it was a great comfort para po sa bawat isa sa atin. Ang unang bagay na nabanggit doon is that God the Father Almighty is the maker of the heaven and the earth. So this is very clear sa ating pong teksto ngayon pong gabi. So the word God here, yung salita pong Diyos po dito sa Hebrew, ito po ay salitang Elohim. So, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos bilang siya yung manlilikha. Then, the word El, it signifies the strong God. Ito ay nangangahulugan din na kung siya ay Diyos na makapangyarihan, walang bagay na hindi niya kayang gawain. Kaya nga, everything is created from nothing. So, this Elohim, itong salitang Elohim din na ito, this is a plural in Hebrew, which means Almighty. Kaya nga the first line or stanza doon sa Apostles' Creed is, God the Father Almighty is the maker of heaven and the earth. So, it is a plural term which yet is joined to singular verbs. So, bagamat ito ay plural, ito ay nagpapakita ng pag-iisa bilang isang, pag sinabi pong singular, isa. This is a singular verb. So, this has been generally taught to intimate the doctrine of plurality in the unity of the Godhead. It implies that the Father, Son, and the Spirit were present in creation. May mga nagsasabi kasi na dahil ang Diyos ay nandun lang, that God the Father, siya lang yung creator. Pero nasan si Christ and nasan ang Holy Spirit doon sa creation? Again, this is a plural term in Hebrew, which means it signifies the triune God. And ito ay pagpapakita din their union, unity. So, there is a uh, present ng Diyos na Trinidad doon po sa creation. And sa pagpapakita po ng bagay na to, this is the essence of our worship, yung ating pagsamba. That the triune God that we are approaching, na ating sinasamba, is the creator of all things. Siya yung manlilikha ng lahat ng bagay. So this is very problematic in our today's time, which many churches or professing Christians doesn't know kung sino yung Diyos na kanilang sinasamba. At gayon din naman ang banal na kasulatan, particular in the New Testament, binanggit po doon, napakatibay ng sinabi ni John doon that He made the world and nothing was made without Him. Ginawa niya ang mundo at walang nalikha kundi sa pamamagitan niya.
This is the triune God. So God created, yung salita pong God created dito sa Genesis chapter 1 verse 1, mayroong query or a question, mayroong katanungan, nagsasabi dito na what God is doing before the creation. Ano ang ginagawa ng Diyos bago ang nilikha? So, as He created everything from nothing, there was no pre-existent matter before God. Walang nag-i-exist na ibang bagay kundi ang Diyos lang. God was being God, yung pagka-Diyos niya. So that God exists in non-eternal now. So, God does not exist before time. Hindi rin nag-exist ang Diyos bago itong mga panahon na to. He is supra-temporal. Sinabing He is supra-temporal, He is the foundation of time. So, hindi siya subject ng passing nito. Ito rin ay pagpapakita ng kanyang His Majesty, and there's no other God than Him. It can be found in Deuteronomy chapter 4 verse 39. Kaya magpasagayon, He execute His decree through the works of creation. So para sa atin, ng mga tao, kailangan natin ng history, pero sa Diyos, isa po itong panukala na ito. And then, kailan niya ito ginawa? When did His work happen? In the beginning, sa pasimula. So, before the beginning of time, there was none but the infinite being of God. So, walang nag-i-exist bago likhain ang mundong ito, kundi yung pagka-Diyos niya, yung siya, yung Diyos na yon na ating pong pinag-aaralan. Kaya nga napakagaling ng ginawa ni Moses dito that in the beginning, he mentioned God created the heavens and the earth. And this also implies that God is from eternity, as He exists wholly and perfectly beyond time. He is blessed in Himself before the external works of creation. Siya ay nag-i-exist bilang blessed in Himself, yung pagiging Diyos niya bago pa yung creation na ito. So, the message is from the beginning of the world, all His works are known to Him. Bago palikhain ang mundong ito, lahat ng kanyang gawa ay alam niya. So, God is determined to demonstrate His eternal purpose in His created order. So, yung pong heavens and the earth, God created the heavens and the earth. This is a creation order. And then, ito ay hindi lingid sa kanyang kaalaman. Kasi baka may mga mag-raise po na katanungan, bakit hindi unang nilikha ang tao bago ang mundo? But this verse 1 in Genesis is a creation order. So, lahat po ng yon, yung kanya pong yung paggawa ng Diyos ay hindi lingid sa kanya. Alam niya ito. So, He is determined to accomplish or to demonstrate His purpose in created order. And His knowledge is infinite, also eternal and unchangeable. Hindi nagbabago. No, the counsel of God is eternal and unchangeable decree, yung kanyang panukala, whereby He ordained all things. So, para sa kanyang kapurihan. Kaya nga, yung binanggit ko po kanina, why first is heaven and the earth, because this is the creation order. Hindi hiwa-hiwalay yung paglikha ng ating pong Diyos. And then, itong mga bagay na to, He ordained, He created those things para sa kanyang kapurihan. And then, the God that Moses mentioned here, Elohim, is the God who changed not. Yung Diyos na hindi nagbabago. In James chapter 1 verse 17, there's no variableness nor shadow sa ating pong Diyos. Now, as God is, so is His decree or counsel. So yung Diyos na ating pong tinitignan dito ay yun din yung kanyang panukala. Hindi nagbabago and being unchangeable. Dahil ang Diyos na ito ay hindi nagbabago, gayon din yung kanyang counsel. And also, yung counsel na yun ay hindi rin nagbabago. Kaya nga we can fully trust the triune God. Maari nating pagkatiwalaan ang Diyos na Trinidad dahil ang Diyos na Trinidad is unchangeable. The God that we are approaching in worship is the creator of all things. So, this passage clearly tells us that it is necessary to state that God exists before He laid the foundation of the world. So, it is a foolishness to say that God doesn't exist before the creation. Yung
Lalo na din yung mga argumento ng mga agnostic, gnostic, and atheists. That is a foolishness argument because the Bible tells us so. Moses started or traced the history, yung history patungkol do or trinace ni Moses yung history doon sa pasimula ng paglikha ng Diyos. So, God exists before the foundation of the world, meaning He is self-sufficient. He is self-sufficient ontological explanation of His own existence. Walang makakapag-explain ng kanyang pag-exist but as He Himself, yung pagka-Diyos niya. So God does not cause His own existence. Hindi rin dahil sa paglikha ay biglang nag-exist ang Diyos. God simply exists in and of Himself. Nandun na siya bago pa pasimula ng lahat ng bagay. So the creation at beginning. Napakaliwanag dito that in the beginning mayroong pasimula. So which implies ito rin pagpapakita na ang Diyos ay walang pasimula. But the creation ay mayroong simula. He was before all things. And He is not dependent of anything. Hindi siya nakadepende sa maging sa kanyang mga nilikha. So, let us also take note here that no creature, walang mga nilikha ay sufficient sa kanilang sariling existence. Dahil makita po natin sa pasimula ng aklat ng ating Biblia is God created everything. Hindi biglang lumitaw ang mga bagay-bagay, pero ang Diyos ang nagpasimula ng lahat ng bagay na yun. So, hence or therefore, as God is the creator of all things, it implies that He governs all things. Dahil ang Diyos na Trinidad na ito, ang siyang manlilikha, ginugovern din niya ang lahat ng bagay. Hindi pwedeng pagkatapos ng creation ay pinabayaan na ng Diyos yung kanyang nilikha. Even up to now, He is governing His creature, yung kanyang nilikha. So every creature receive its existence from Him, God. Lahat ng mga nilikha ay tinanggap nila yung kanilang pag-i-exist o pagiging sila dahil sa Diyos. And then ito ay nagpapatuloy sa kanyang pag-sustain. We continue in our existence. Lahat ng bagay dito po sa mundo pong ito dahil sa kapangyarihan ng Diyos na siyang patuloy na nagsusustain sa bawat isa po sa atin. So, God as the most absolute being is the only foundation of all reality. Kaya nga, lahat ng bagay na nakikita po natin dito o lahat ng bagay na nag-i-exist is because of the reality, dahil sa katotohanan na ang Diyos ay siyang lumikha, and before this creation, God existed. This is the foundation of all the reality na meron po tayo. So our simple God is the absolute foundation of all that exists. When we say simple, hindi nangangulugan na sobrang simple ng Diyos. Pinag-aralan po natin ito ng mga nakaraan, the simplicity of God, yung pagiging simplicity ng Diyos is He is not dependent to anyone. He is God as His being. Diyos siya kahit wala po tayo. So, everything that is not God is made to be by God. Yung mga bagay na wala sa Diyos, lahat ng yon ay nilikha ng Diyos. So, there's a danger, mayroon pong danger dito without a proper understanding of the self-sufficiency of God as a creator. We will also compromise our view doon sa distinction ng creator and creation. Kaya nga, dito po natin nabibuild yung ating pong pagtingin sa Diyos na Trinidad. Gayon din po yung ating pong pagsamba sa Kanya. Hindi siya bagamat God in His simplicity, hindi siya basta-bastang Diyos na ating pong ina-approach. So, my challenge for all of us is the triune God, His existence before the foundation of the world must be the most general cause of all things. Yung
existence ng Diyos bago palikhain ng lahat ng bagay na ito ay yung kadahilanan ng lahat ng bagay kung bakit may mga nilikha. So, He is the uncreated and uncaused creator. Yung Diyos na binabanggit dito ni Moses ay hindi nilikha, pero siya yung manlilikha. And having all other causes under it, and most principal, He overruled everything, but He is not overruled by none. Pinamumunuan niya ang lahat ng bagay. He sustain everything. He's ruling. Pero hindi siya pinapangunahan ng lahat ng bagay. At dito rin po natin makikita na doon sa perpekto at hindi nagbabagong panukala ng Diyos, we are not changing God's mind through our prayers. Hindi natin binabago yung kaisipan ng Diyos o yung kanyang panukala sa pamagitan ng ating mga panalangin. So, let us be assured of God's perfect trustworthiness. Magkaroon tayo ng kasiguraduhan na ang Diyos na binabanggit dito ni Moses is pwede nating pagkatiwalaan because He is the most absolute being. So, my dear friends and brethren in Christ, the Bible that we have, or Moses, the author of the law, started the history, tracing the history doon sa paglikha ng Diyos ng lahat ng bagay kung saan lahat ay hindi pa nag-i-exist. But God as a creator is existing as God. So, purihin ang Panginoon sa ating pong unang devotion, sa ating pong pag-aaral. So, sige tayo, ulitin natin ang ating